Umpisahan natin mga bossing. Ano po, yung nagsalita na po si House Speaker, Congressman Martin Romualdez mga bossing. Siguro po itong vlog natin o itong live stream natin ngayong araw mga bossing, medyo aabot tayo ng 1 oras at 30 minuto. Yan na po yung pinakamahaba mga boss, no? Game! Speaker Martin Romualdez nagsalita na at mukhang sinasabi niya dito, hindi tayo papatinag kay Sara Duterte, hindi tayo papatinag sa mga Duterte. Di ba? Just Vincent, Mama G's Diary, Cristobal Cuartero at si sino pa ba? Si John Paul Rogo at si Bede Magalona, Senaida Ganiron, John J. Jason, Maricris Hernandez, Shiro Kanzaki, Rubelio Balsita. Game na, mga boss! Ayan. Session resumed. Majority Leader. Dear colleagues, the Honorable Speaker, Ferdinand Martin J. Romualdez will address the body. Ayan, nagpapalakpakan po yung Congress, mga kababayan. Mag-GG na naman po yung mga DDS dyan, mga bossing. Magpapalakpakan yung mga nasa Congress yung mga kongresista. Sasabihin na naman nila, naku, eto na po yung House of Crocs. Ayaw po kasi nila niyan, mga kababayan. Bakit to? Kasi nabubukayo po yung mga idolo nila. Game. I-forward ko na to Nung nagsasalita na si House Speaker Martin. The Vice President of the Republic of the Philippines, Sara Duterte, admitted to contacting an assassin to kill President Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Luis Araneta Marcos, and myself. Correct. Let me be clear. Hindi na to biro. Hindi na to normal na panalita. Correct. Isa itong direktang banta sa ating demokrasya, sa ating pamahalaan, at sa seguridad ng bayan. Yan. Such statement is not just reckless, it is dangerous. Tama po. Tama, mga kababayan. Yung para po doon sa hindi po pa nakakarinig kung ano yung mga binigkas po ng ating Vice Presidente, mga kababayan, ipapategi, no? May inutusan ako ipategi si Bongbong Marcos, si Lisa Marcos at si Martin Romualdez pag ako ay nategi. Yun po mismo yung kataga na sinabi ng Vice Presidente. Sends a chilling message to our people. A message that violence can be contemplated by those in positions of power. This is not just an affront to the individuals targeted, it is attack on the very foundation of our government. It is an insult to every Filipino who believes in the rule of law and the sanctity of life. Correct, mga kababayan. Pero nyo, ganito ho kasi yan. No? Martin, Lisa, at Bongbong. Ayan po, mga bossing. Yung iniisip nila, no? Kung bakit sila bumabagsak. Yang tatlong tao po na yan, ang iniisip nila, no? Na nangunguna po sa pagpapabagsak sa kanila. Dahil nga po talagang ginigisa po sila, mga kababayan, kung saan ginamit yung confidential funds, kung saan napunta yung pera, etc., etc. So ngayon, nasa isip pa lang po nila yan. Nakalaban nila to. Paano pa kaya kami? Tayo, no? Na pag naisipan ako, eto kalaban natin to si Mark Ramos. Simpleng mamamayan, pero ayaw sa atin. Kung yan po mga bossing, mga, kumbaga, matataas ang posisyon sa ating gobyerno, mga kababayan. Kaya nilang ganun. Paano pa po kaya tayong mga simpleng mamamayan? No? Makita, ito, si Sir Odile nun, laging nagko-comment to na against sa mga Duterte. Pahanap kaya natin to? Posibleng ganun, mga kababayan. Diba? Etong si Jeya pinapatanggalan ako ng bodyguard Pahanap kaya natin to? Hindi malayong mangyari, mga kababayan. Violence has no place in our society. Totoo. It is irreconcilable with the values
that have taught and guided us for years. Values of respect and amicable, peaceful conflict resolution. We cannot let this pass as mere rhetoric. The gravity of such confession demands accountability. It demands answers. It demands that we, as the representatives of the Filipino people, take a stand to protect our democracy from any and all forms of threats. Ako po mga kababayan, naniniwala ho ako, kahit ganyan nakikita natin si Speaker Romualdez, mga bossing, galit po yan, no? Galit po yan sa loob, no? Sa kanyang puso at isipan, ano ba ginagawa ko dito sa mga to? Hinahanap lang naman natin ang katotohanan. Bakit tayo ipapatigin itong mga ito? No? Galit po yan. Pero kung makita niyo naman po yung kanyang pag-deliver, mga bossing, napakalayo po doon sa kung paano mga mag-deliver yung mga nagpapasimula po ng may malware, mga kababayan. Di ba? Nandiyan yung sinasabi ko eh. Yung sinasabi natin na ay, si BP, alam natin, galit siya. Kaya lang, dapat nga naman, kinokontrol niya yung sarili niya doon sa mga dapat niyang sabihin o sa mga gusto niyang sabihin. At gumamit siya ng mga appropriate, mga kababayan, na word. Para hindi siya malagay sa alanganin. Eh, yung pong mga sinabi niya, parang usapang kalsada lang po na nagbabanta, mga boss eh. Ako, maniniwala pa ako, yung pare kong si Victor Bersamen dyan, eh, mas ano pa, mas magaling pang magsalita kay BP Sara. Ano ho? Tuloy natin. No amount of noise can drown it. This House of the People is a sacred institution. It is the embodiment of the people's will, and its dignity must be upheld at all times. Ang Kongreso ay sagrado. Ang mga patakaran at seguridad dito ay hindi nilalabag. Ang paglabag sa mga ito ay kawalang galang sa taumbayan ng ating pinaglilingkuran. Ayun, isa pa po, no? Isa pa po, mga kababayan, doon sa congressman na lumalabag po doon sa patakaran ng Kongreso, si Marcoleta, na napakabastos po. Sabi nga nung iba, basta DDS, bastos eh, no? Yung tipo bang talagang sasabat siya kahit hindi naman siya yung, kumbaga, ina-acknowledge. Marami pa pong ginawa yan si Marcoleta, mga kababayan. Kaya po, yung tao na yan, wala sa top 12 yan ng Senado. Disrespect for the protocols, security measures, and leadership of this institution is not just a breach of rules, it is a breach of trust. To mock our protocols, to defy our orders, and to malign our leaders is to disrespect the Filipino people who elected us to serve. This House operates on the principles of the rule of law, transparency, and accountability. These principles are the bedrock of our democracy. To undermine them is to weaken the foundation upon which our nation stands. Hindi kasi sila pabor sa sa Congress, mga kababayan. Paano po kasi? Super majority nga naman po. Talagang lahat nakasuporta po sa administrasyon, mga kababayan. Wala silang kakampi doon. Ayun, si Marcoleta, na hindi naman po talaga kayang ipagtanggol. Alam nyo, ako naniniwala ho, mga bossing, kahit sandamakmak pa ho, no? Yung mga congressman na laban sa inyo, kahit nag-iisa lang yang si Marcoleta na nandyan, no? Pero kung nasa panig po nila talaga ang katotohanan at sila po yung tama, kahit mag-isa si Marcoleta, kayang anuhin ho yan lahat na yan, mga kababayan. Kaya po niyang ipaglaban ng vice-presidente. Pero wala po sa kanila yung tama mga bossing. Sabi ni Don Ski o Don Dix, DDS ka naman dati, Mark. Oo, dati. Nakasuporta tayo sa kanila. Pero hindi tayo ganun kauto-uto na kagaya ng mga ibang DDS na halos sumambulat na po sa kanila, sumampal na sa mukha nila yung mga hindi maipaliwanag ng mga vice-presidente na confidential funds doon sa mga EJK ng dating Pangulo. Ngayon, nakaganon pa din.
Kahit hindi na po nila masagot yung mga katanungan sa kanila, ayun, Duterte pa din kami. Kahit anong mangyari. Ang isasagot na lang nila sa inyo, mga kababayan, basta DDS pa din ako. Pwede ba yun? Di ba? Ang tatanong mo, o ano masasabi mo sa 20,000 to 30,000 na mga nangategi nung panahon ng dating Pangulong Duterte. Basta Duterte pa din ako. Kahit ano mangyari, Duterte. Pwede bang sagot yun? Pagka ganun yung sagot nyo, iniidolo nyo na lang sila. Nagmumukha na kayong kulto dyan. Di ba? So hindi uubra sa aking prinsipyo, mga kababayan, na eto, sinusuportahan ko itong mga ito. Nakita ko na may mga mali, tuloy pa din ako. Wag na. No? Hindi po tayo ganun, mga kababayan. Hindi po tayo ganun, mga bossing. My colleagues, I call on you to stand with me in defending this institution. Ayan na. No. Ipaglaban natin ang dignidad ng Kongreso. Ipaglaban natin ang katotohanan. Ipaglaban natin ang ating demokrasya. Yan naman po ang ginagawa ng Quadcom. Yan po mismo ang ginagawa ng Congress, mga kababayan. Hinahagilap lang po yung katotohanan. Kaya ito pong mga pinaghahagilapan ng katotohanan dahil hindi po nila maipaliwanag, mga namimilipit po, mga boss. Ayan, yung una, sinugod sa ospital yung si Solaika. Tapos ito naman, si Acosta naman, sugod ospital din po, mga bossing. Mamaya pag-uusapan natin yan. This is not about personal interests. It is about preserving the integrity of the House of Representatives and ensuring that it remains strong and a credible voice for the Filipino people. To the Filipino people, I assure you that this House will not waver in its commitment to transparency, accountability, and service. Kahit na pasugod kayo ng pasugod sa ospital, hindi kayo titigilan. No? Talaga, mga boss, pabor po sa atin ang ginagawa po ng House of Representatives, mga boss. Bakit to? Yung mga taxes natin na ikinakaltas sa atin, na ibinabayad ho natin, mga boss, dapat po magtungo yan doon para makapagpatulong sa pagpapaunlad ng bansa natin. Hindi po sa mga bulsa ng mga politiko. Tapos kapag nagkatanungan saan napunta, hindi po namin alam, no? O gumagawa sila ng mga peking dokumento para ma-justify lang na dito napunta yan. At doon na nga po pumapasok si Mary Grace Piatos at si Cocoy Villamin. We should not allow individuals to ruin this great nation with their manipulative tactics, their troll armies, or their few blind followers. We owe it to the... Uy, tinawag kayo mga blind followers, mga DDS. Sakit nun. Saklap ba? Filipino people to remain steadfast in our mission to pass laws that improve lives, protect freedoms, and ensure a brighter future for all. Finally, I reaffirm my unwavering support for President Ferdinand R. Marcos Jr. and his administration. Una. Dali. Hindi pa nagsasalita si speaker. No, baka mamaya ito si Janel magtampo. Lalo na kayong mga OFWs kasi kayo ang may malaking ambag sa ekonomiya. Yung mga taxes po, yung mga remittance po ng mga OFW. No? Kaya dapat po, karapatan nyo din po yung ipinaglalaban ng Congress, mga kababayan, no? Karapatan nyo kasi bakit? Karapatan nyong malaman kung saan napupunta yung mga taxes na ibinabayad ninyo, no? Dahil lalo po mga OFW, tayo po, mga kababayan na nakatira sa ibang bansa, no? Kami po dito, kahit dito kami nakatira, meron pa din po kaming
may sumasagi pa din po sa isipan namin, mga bossing, na diyan pa din po mag-retire sa Pilipinas. Oh. At least, yung mga binabayad nating tax, kung tama ang pinupuntahan, mga kababayan, pag uwi natin, maganda ang Pilipinas. Dahil hindi napunta sa bulsa ng kung sino-sino man. Together, we will continue to advance reforms and policies that will lead us to economic recovery, national security, and a more equitable society. Ang laban na ito ay hindi tungkol sa akin, hindi tungkol sa inyo, kundi para sa ating bayan at sa kinabukasan ng bawat Pilipino. Oh, di ba? Let us rise above the distractions. Let us reject baseless accusations. Let us focus on what truly matters, serving the people and strengthening the institutions that uphold our democracy. Let us stay focused, steadfast, and committed to the great job we are doing. It is indeed my honor and privilege fighting this battle with and for all of you. Thank you, and may God bless the Philippines. Mabuhay ang Kongreso! Mabuhay ang sambayanang Pilipino! Nako po, mga kababayan, no? Hindi po palalagpasin yung mga banta ni BP Sara, no? Ni House Speaker Martin Romualdez.